eto nga mga kababayan, si Sara Duterte nga po ay kasalukuyan na hindi talaga sumipot, no? Hindi po talaga sumipot at tinanggihan yung sumpina, no, na iginawad sa kanya para po mabuksan ang kanyang bank accounts din, no? Dahil sinasabi niya, mga kababayan, wala daw ebidensya, 'di ba? Yan ang pilit niyang sinasabi sa atin sa sambayan ng Pilipino sa kanyang mga interview. Wala daw sapat na ebidensya, kaya bakit kailangan daw nung kanyang i-open yung kanyang bank account? So meaning daw, wala daw sapat na ebidensya. Isa nga yun, mga kababayan, na naandoon sa impeachment complaint laban sa kanya, 'di ba? Yung di umano ay mga limpak-limpak na salapi at hindi niya pagbibigay ng tamang salin. Okay, para syempre paano mo mapapatunayan na legit yung ebidensya kung hindi magtatali, 'di ba? So since ayaw niyang ipakita, okay? Ayaw niya ipakita. So House of Representative ang magre-request, 'di ba? Ng bagay na 'yan. Kaya nga po sinasabi ng iba, especially ng mga kalyado niya, mga kababayan ko, sinasabi po na kaya daw ganyan ang ginagawa para raw hindi makatakbo si Sara Duterte. Kung mapapatunayan ba naman, 'di ba? Natural 'yun. Natural 'yun, hindi na siya makakatakbo, 'di ba? Natural 'yun. Kaya nga kailangan patunayan niya rito na not guilty siya. 'Di ba? And even nga yung mga sa kalye serye, mga kababayan, kalye survey, ang dami nagsasabi na guilty siya. Kasi bakit hindi po siya nagbibigay ng ng kanyang kasagutan, 'di ba? Hindi niya hinaharap itong problema niya. Problema niya 'to, hindi naman problema ng kung sinong Poncio Pilato 'to. Problema niya 'to dahil siya ang kasalukuyan na inaakusahan nga, 'di ba? At nilabasan ng mga ebidensya na meron siyang confidential fund na nilustay sa loob ng 11 days, 'di ba? Na hindi pa rin natapos yung usapin na 'yan, 'di ba? Kasi last year pa 'yan, 'di ba? So, eto pang mga additional na sa kanya, sa mga overpriced na ginawa niya, 'di ba? Sa Office of the Vice President, mga binili niya. Kaya nga lagi natin tinatanong kung wala talaga para sa inyo mga DDS, 'di ba? Kung wala po talaga na kasalanan si Sara Duterte, haharap 'yan. Tama ba mga kababayan? Haharap 'yan. Ganito lang kasimple 'yan no? Pag ikaw inakusahan ka, na gumagamit ka, natural magpapa-drug test ka, tama mali. Para mapatunayan mo na hindi ka nagdodroga. Ganon din yon yung kaso dito kay Sara Duterte. Para mapatunayan mo na wala kang itinatago, malinis ang pangalan mo, malinis kang tao, malinis kang public servant, 'di ba? Dapat patunayan mo. Hindi puro salita. Madali kasi magsalita, mga kababayan. Yun yung sinasabi palagi natin. Madali magsalita, mahirap magpatunay. 'Di ba? Yun yung yung mahirap diyan, mga kababayan. Kasi yung iba po, no? Putak ng putak. Pero sa totoo lang, 'di ba? Wala naman silang magawa. Yun nga yung sinasabi natin, mga kababayan Walang hustisya sa social media. Mga DDS, 'di ba? Kaya nga kaysa magpupuputa kayo diyan, 'di ba? Na kesyo sabihin yung inosente si Sara, pilitin niyo na lang, 'di ba mga kababayan? Pilitin na lang nila na umattend si Sara sa hearing, sa impeachment complaint laban sa kanya dahil butas na. Oo, wasak na. Sabi nga natin dito sa thumbnail, wasak na ang kep-kep. Di ba? Wasak ang kep-kep mo dito. Bakit? Wala kang kawala. Bakit po walang kawala, mga kababayan?
ito bakit wala kawala? Oh, ay pakikinggan tayo mga kababayan. Dito po, no, sa ano na ito, video na ito na kung saan wala talaga siyang kawala. Bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Dalawa ang parusa kapag convicted ang isang impeachable official. Tanggal ito sa pwesto at perpetual disqualification sa public office. Kaya kahit magbigay sa pwesto si Vice President Sara Duterte, dapat tuloy-tuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito ang tugon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro nang tanungin hinggil sa issue. So, bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Dalawa ang parusa. Ayan na, Kaya naman pala mga kababayan, itong si Sara, nanginginig na. Nanginginig na dito sa impeachment na ito. Kasi alam niya mga kababayan, wala na siyang kawala rito Kaya nga medyo sinasalo na po ni Toby Chanco. Si Manong Toby, sinasalo na po itong si Sara. Pinagtatanggol na mga kababayan. Parang nakikita natin na unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Kung sino ang talaga mga chupi. Kung tawagin sa sa sabong chope, no? Chope ba tawag doon? Chupi. No. Chupi dito sa sa Pangulo. Nagbebenta sa Pangulo. Kaya nga po ito mga kabenggador hindi hinaharap ni Sara dahil alam niya po mga kababayan, kahit na iwasan niya ito, mananatili pa rin at aangat ito sa Senado hanggang magtuloy-tuloy itong impeachment complaint laban sa kanya, itong impeachment trial na ito. So, ito na yung very exciting part na inaabangan natin. And finally, di ba, dapat masagot ito, lalo na itong itong mga overpricing mga kababayan. Sabi ng mga DDS, no? Sabi ng mga DDS, ang narrative nila palagi diyan sa usapin na yan, pamumulitika. Papatunayan po natin hindi pamumulitika yan mga kababayan. Dahil bakit po? Dahil bakit po? Dahil dito po, dito, ayan dito po sa confidential fund, okay? At mga overpricing ineme niya. Ayan Kita ba? Ayan po. So babasahin natin dito. Ito pong mga overpricing, ito po ay hindi po pamumulitika to kasi nirelease po galing po sa copy ng ito, COA. COA release po ito in national television. Okay? ABS po, ayan ABS ABS, CBN, diba? So meaning to say, no, nakuha ang ABS-CBN ng mga kopya. Katulad nitong sinasabi nila na 19 units of motor vehicle na nagkakahalaga ng 26,372,800 mga kababayan. So kung isusumahin natin mga kababayan, more or less mahigit 1.3 million mga kababayan kada isang unit. Yan ba ay part ng pamumulitika mga kababayan? Record ng COA yan. Hindi po pamumulitika yan. Ang tawag dyan, questionable. Questionable yan. Diba? Hindi pamumulitika yan. Bakit nyo sasabing pamumulitika yan?
in the first place, yan ay hindi record ng mga kaaway. Di ba? Hindi po yan record or ginawang record ng mga kalaban sa politika ni Sara Duterte. Sila po ang nag-submit niyan sa COA mismo. Sa COA report. Okay, yan po yung lumabas. Kaya nga po pinagbabalik si Sara ng kaukulang pera, no, na na kailangan nilang ibalik sa Office of the Vice President papunta po sa COA. Dahil bakit po? Dahil nga dito, imagine niyo saan kumukuha ng kakapalan ng muka, no, nagagastos ang Office of the Vice President ng worth 1.3 million pesos sa isang motor lang. Pangalawa, 13 units ng laptop po na nagkakahalaga na 3,916,000 mga kababayan. Imagine that. Nagkakahalaga magkano yung magkano lumalabas yung natin. I-calculate natin para malinaw, 'di ba? Yan ay hindi pamumulitika. Yan ay kailangan sagutin talaga, 'di ba? 3,916,000. Yan po i-divide natin saan? Sa 13 units, 13 units ba tama? 13 units mga kababayan 13 units so meaning to say nagkakahalaga siya mga kababayan ng mahigit 300,000 pesos kada isang laptop. Anak ng tokwa anak sa tipaklong talaga. Paano nyo mga didiles maide-defend yan? Si Sara Duterte, ang mga staff niya, ang gumawa niya report na yan at pinasa sa COA. Ngayon, kinwestiyon ng COA, bakit ganito ka overpriced at mas mataas pa? Mas mataas pa. Ano ba yan? Ano bang klase ng laptop yung na yan? Diba? 300,000 na yan. 301,000. Diba, mga kababayan? Yan ba, tawag ba ng pamumulitika yan? Hindi po. Yan po ay literal na ginastos at kine-question ngayon, diba? Sa hearing, sa kamera. Wala pong yan, mga kababayan. Wala pong, wala pong, sa hearing, sa kamera. Ayan. Wala pong yan, wala pong daya yan. Dahil sila mismo ang nag-submit niyan. 'Di ba? Kaya nga Tapos eto pa nga, libreng libreng gasolina. Mamaya tatalakayin natin 'yan mga kababayan. Yung ka-fake newsan nitong mga eto ang totoo. Etong ibabalita natin. Na good news ni Pangulo, yan ang totoo. Mamaya, Dito muna tayo sa impeachment ni Sara na pilit nilang pinapasinungalingan na di umano ito daw ay propaganda lang. Gawa-gawa lang daw ng mga kalaban sa politika para raw hindi makatakbo hindi ganoon 'yon. Hindi ganoon 'yon. Meron talaga siya nilabag. At ito na nga ebidensya 'di ba? Ayan na nga ang ebidensya mga kababayan, listahan na sinubmit nila. Sila po ang nag-submit niya mga kababayan. Paano nila sasabihin na yaan ay pamumulitika? Questionable nga. Imagine 7 units of CCTV mga kababayan na nagkakahalaga ng 1,484,245. Imagine CCTV more than 200,000 po per units lumalabas ito. More than 200K. Kaya nga nung nag-research tayo mga kababayan, kung meron bang 200K mahigit na nagkahalaga ng
tawag dito, ng CCTV. Ito pala ay equivalent na sa buong building. Ha? Yung 200,000 na yon ay kaya nang makapag-operate. Ha? Oh, kaya na makapag-operate ng ano po, ng isang building, mga kababayan. Oh, imagine that, ha? Tapos ikaw, isang unit lang, 200K, doon pa lang, mga kababayan, pinagloloko na tayo ng Office of the Vice President. Diba? Tapos sasabihin, pamumuliti ka, ayaw sagutin. Ay, hindi kailangan sagutin mo. Diba? Kasi the more na hindi mo sinagot yan, mas lalong guilty ka. Hindi mo mapagtatanggol ang sarili mo. Tama ba, mga kababayan ko? Oh. Kahit sino naman siguro, husgahan or paratangan. Diba? Oh. Sabihin na natin kahit may ebidensya. Oh. Kung ikaw naniniwala ka sa sarili mo na wala ka talagang kinalaman dyan, wala kang ninakaw, wala kang kinupit. Diba? Supposed to be, anoy mo yan. Harapin mo yan. Sasagutin mo yung mga yan. Hindi pa pwede yung pechi-pechi ka lang dyan. Yun na nga lang 1.3 million na motor Doon ako nang gigigil mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Saan gagamitin ng ng Office of the Vice President ang isang klase ng isang klase ng Ducati? Na pangarerang motor, mga big bike na motor, mga kababayan. Sige nga, saan gagamitin ng Office of the Vice President yon? Na until now, kahit mga DDS, mga kababayan, hindi po makapagsalita. Hindi sila makapagsalita, hindi nila maamin sa sarili nila na mga tulongges sila, na mga siraulo sila, tarantado sila minuminuto dahil hindi po masagot yung mga ganitong basic na katanungan. Tapos sasabihin nila, inosente si Sara. Mga ungas, di ba? Para sa inyo, inosente si Sara. Kasi DDS kayo. Kasi pro Duterte kayo. Kasi, di ba, nakikinabang kayo. Paano naman po yung hindi mga nakikinabang? Paano naman po yung mga tapat na nagtatrabaho lamang? Di ba, mga kababayan? Paano naman yung mga simpleng chuper lang, 'di ba? Na nag-i-strike ngayon, na ninanakawan nyo. 'Di ba? Kaya itong mga chuper, no, may panawagan tayo sa mga ibang chuper diyan. Ay wag nyo na maisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagtaas ng gasolina, 'di ba? Dahil yan po ay global crisis nga yan, 'di ba? Yan po ay global crisis, lahat po tayo nakakaranas niyan. Ang tanongin nyo, 'di ba? Baka napunta sa bank records ni Sara Duterte. 'Di ba? 'Yun ang tanongin nyo.